Abogado naman si Harry Roque, harapin niya. Kasi ito yun yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts. Surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung sa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang Nobel recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinaryo na parang isa o dalawa lang ang naging biktima dyan at hindi lang kung ano-anong mga kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case. Ng umaga, I'll make sure that even in alas 4 na madaling araw, buhay na buhay and they are still working at 100%. So, shorter hours, pero we'll ask for quality. Ginawa ko na dati sa Quezon City and I intend to, again, do it and try to study it if it can be replicated in NCR and the major city centers, yung bang mga cities that never sleeps. Thank you, sir. May we hear now from Ma'am Leia Ilagan of UNTV. Morning, sir. Congratulations. Thank you. Sir, inutos din bukod sa utos ng Pangulo na police visibility, maramdaman ng taong bayan, inutos niya rin po yung paglaban sa illegal na droga. Bukod sa mga high-value target, kailangan din daw yung mga nasa street. Sir, paano po, ano magiging mandato mo sa mga police natin sa ground? Kasama sa metrics natin ang number of arrest. Paramihan. Sige. Paramihan. Kung noon ay, make sure that everything that we do are within the ambit of the law. No? Aresto. Kaya kanina sinabi ko, magtaas kayo ng kamay sa judge. Kasi kung talagang magaling kang pulis, hindi ka papayag na yung kriminal na yan, they're going scot-free. And there's only one way of doing that. Arestuhin mo sila, dalhin mo sa husgado. Dadaan ka sa piskalya, taas mo ang kamay mo, sasabihin mo, ito ebidensya ko, kumbinsin mo ang piskalya. Those are the things that primarily will be the metrics of performance of individual policemen. No? Sir, hindi kaya maabuso naman din ito dahil baka yung iba, dahil sa paramihan, ay mang-aresto na kahit itinuro lang at walang sapat na batayan? Yan ang ating napakagandang tanong. Tandaan natin, yung mga tao na inaresto mo, hindi mo binaril, hindi mo pinatay. Buhay yan. Andyan ang human rights. Andyan ang media. Andyan ang mga abogado. Ay pag magreklamo yan, dito ka naman babalik sa loob ng internal disciplinary machinery. Andyan ang Internal Affairs Service, iimbestigahan, titingnan kung tama ang iyong ginawa. Okay? Pero huwag sila mag-alala. I'm directing the legal service to provide them with the lawyers that will defend them kung may mang-aasunto sa kanila. So, legal service will be providing them with legal assistance. Yun naman ang metrics ng aking mga abogado dyan sa legal service. Paramihan naman ang panalong kaso. Depensahan nila ang mga pulis. Pag gumawa ang pulis ng trabaho niya, natural ho yan ang trabaho. Ang pulis kasi, I would like to believe na most of the time, kalahati talaga ng mga partidos na pinapakialaman ng pulis ay galit sa pulis. Kalahati ay masaya. Bakit? Sino naman ang masaya na pinusasan mo, dinala mo sa kulungan? Siyempre, ang mga partidos nun galit, maghahanap ng butas sa'yo, kakasuhan ka, asuntuhin ka. Natural yun na reaksyon. Okay? Buhay ang ating mga tinitingnan dito, ha? Hindi yung mga binaril natin at hindi yung mga kung ano-anong mga pinagagagawa natin na hindi na makadepensa yung mga tao. So, right now, metrics natin is aresto. At ang aresto, ibig sabihin, buhay ang tao, dadali mo sa husgado. Kumisin mo ang piskal. Ngayon, siguraduhin mo tama ang ginawa mo. Sapagkat pag sinabi ng piskal mismo na illegal ang aresto mo, problema na yun. Dahil pag dinala ka sa Internal Affairs Service, dinala ka sa NAPOLCOM, dinala ka sa FLEP, may kalalagyan ka rin. So may check and balance ang ating mga sinasabi niyong abuso. Sir, alam natin na ang mga nakakakilala doon sa mga drug offenders sa mga barangay ay yung mga barangay official mismo. Malaki ang papel ng BADAC. Sir, yes. Makikipagtulungan pa rin ba ang PNP? Dire-diretso ba ito sa Yes. Wala naman silang magawa na, wala naman kaming magawa na, kundi talagang natural course of things, alyansa ka sa mga barangay, makikipag-tie up ka, bibisita ka dyan sa barangay. Kasi paano ka makapanghuli kung wala ka namang alam? Papasok ka lang dyan, tapos randomly manghuli ka dyan. Hindi tatagal ang
karir mo sa PNP. Either matatanggal ka, or masususpindi ka, or talagang wala kang ma-accomplish kasi wala kang base data, which tama ang source, ang sabi niyo, Ma'am Leia, na magagaling sa mga barangay. Thank you, ma'am. May we hear from Ma'am Third Ann Malonzo of Sunstar. Sir, good morning po. Congratulations again. Sir, naging mas matunog po yung pangalan nyo itong mga nakaraang buwan dahil dun sa mga high-value arrests na kayo po ang nag-lead. Ano pong, under your watch, sir, ano po yung magiging strategy ng PNP sa pag-aresto pa ng mga wanted criminals? Meron tayong dating Bucor Director, Bantag, and dun sa human trafficking pa, sir. Ano pong magiging strategy ng PNP under your watch? All out naman tayo dyan sa ating operations against wanted persons. Talagang tuloy-tuloy tayo dyan at matter of time before we get them. We'll re-examine the base data that we have, kung ano ang mga alam na natin about sa kanila, at tututukan natin yan. We are really very committed to ensure that these people hiding from the law will be brought to justice, at talagang ipabalik natin sila within the bounds of the law. Sir, sa internal cleansing naman, sir, paano nyo po lalabanan yung mga tiwaling pulis sa inyong pamumuno? Yun lang po. Thank you po. Nandiyan naman ang internal disciplinary mechanisms. We just would like ang ating mga kababayan, kung may nakikita kayong mga hindi tama na ginagawa ng ating mga pulis, andyan ang Internal Affairs Service. We are going to strengthen at talagang ifocus ko ang Internal Affairs Service sa investigation and prosecution. Investigation and prosecution talaga, so that when they find probable cause, when they find enough evidence for sa pre-charge investigation to elevate the case to summary hearing, ay dadalhin namin sa NAPOLCOM at doon namin ito try sa NAPOLCOM. So, we'll make sure that everything, professional standards basically ang pagtingin ko dyan. So, may regulasyon tayo on how things are to be done, and may regulasyon tayo on how things are supposed to be. So, any deviation from those standards and regulations, especially dun sa ating 2016-002 na regulasyones, we will deal with it accordingly and in accordance to the books. In accordance to the books. Thank you, sir. May we hear now from Sir Manny Tupas from Philippine Star. Hi, sir. Good morning. Congrats po. Just to add on dun sa question ni Third, regarding dun sa mga may warrants of arrest, we all know na yung ICC, apart from former President Duterte, may mga balita na meron silang, mag-i-issue sila ng mga susunod pa. And we all know na one of those na napapabalita is yung former chief ng PNP, now Senator Bato. Just in case na eventually magkaroon ng ganun, how do you plan to go about it? We'll just cross the bridge when we are there. Kasi ang hirap ng pangunahan nun na pag may darating na ganito, may darating na ganun, paano pag wala? Di parang napakahirap naman nun. But obviously, we are also making contingencies na pag may nangyaring ng ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganun ang ating gagawin. So, hindi nga lang siya talaga proper na parang i-discuss mo na kagad at the moment. Nakita niyo naman siguro. You know what I mean? It's really something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. Tapos sir, pangalawa lang sir, how do you, yung mga erring police officer, alam natin in the past yung merong, halimbawa, yung mga nahuhuling natutulog or may ginawang natutulog sa duty or may mga nagawang pagkakamali. Ano yung stand nyo sa yung public humiliation of police officers? Gagawin nyo ba yun under your term? Yung magsusurprise inspection kayo tapos papahiyain nyo with the cameras? I don't think that's a very effective strategy. I don't believe that, tao pa rin mga yan. Ang kasalanan niya naman, hindi naman death sentence yan eh. Pero eto, sisiguraduhin ko sa inyo, behind closed doors, talagang makakarinig siya at makikita niya kung anong disiplina na ating sinasabi. No, it will be on our, kasi internal, kaya nga tawag internal disciplinary machinery. Wala naman sinasabing public disciplinary, walang ganon. So it's all about internal mechanisms, internal controls, and internal procedures. So, yan, we'll deal with that accordingly. Yung sa Quezon City, no, ako ang district director dyan, senior na namin ang duty hours 8 hours. Ganon din ang gagawin ko ngayon dito sa Metro Manila, na shortened ang duty hours, obviously,
kokonti ang mga tao, pero yan, lahat ng makikita nyo gising. Kaya, mortal sin sa aking programa noon, na matutulog ka. Dahil 8 oras ka na nga lang nagtatrabaho, tutulugan mo pa. Pag ginawa mo yan, gagawin kong balik sa 12. Sige, balik sa 12, aside sa masususpindi ka. Tingnan natin kung gusto mo nga yun. So, there are systems that are embraced by our people. Gusto nila naman. At we have, this is, kaya nga, teamwork ang tawag nito eh. Bawat isa ay may kanya-kanyang role. And I just would like to believe at na gusto ko rin I would like to believe na ang aking mga tao naman, when they embrace the system, which I think will be very, very justified, equitable, at para just din sa kanila, they will embrace it and they will give it their all. Kaya kasi yun naman ang gusto natin na ang mga pulis natin talagang ibigay ang lahat ng kanilang buhay at lakas sa serbisyong ito. Thank you, sir. May we hear from Mr. Michael Deliso of ABS-CBN, sir? Hello. Hi, sir. Balikan ko lang, sir, yung sinabi nyo na magkakaroon ng metric ulit na paramihan ng pag-aresto. Paano po natin matitiyak na mapoprotektahan po yung human rights? Hindi po kasi porke ay buhay yung tao, masisigurado na natin na walang paglabag sa human rights. So paano po natin masisiguro po na andyan pa rin po yung human rights ng mga accused po? Well, obviously, buhay ang tao. Kukuha ng abogado yan. Alam nila kung paano depensa ng sarili na sa human rights in terms of their human rights. At yun nga sinasabi ko na ang ating Internal Affairs Service will always be open sa mga reklamo ng ganyan, paglabag, pag-abuso, yung mga pagmamalabis sa tungkulin. Natural yun na huhulihin ka kung ikaw ay nakita ng pulis na meron kang, may nakitang basehan ng pulis ng pag-aresto. Andyan Andyan. May rule sa warrantless arrest. When you are doing a crime, when a crime has been committed, or a crime has just been committed at may feeling ng pulis may probable cause siya, huhulihin ka niya. Natural, wala namang umaamin ng kriminal. Di ba? So, sasabihin nila, hindi, walang probable cause ang pulis. Hindi na natin pag-awayan sa kalsada yan. Pag-awayan natin sa loob ng internal disciplinary machinery, magreklamo ka sa IAS, papakinggan namin ang inyong mga hinaing. Iimbestigahan namin ang inyong sinasabing pagmamalabis o paglabag sa inyong karapatang pantao, and you can choose the forum where we will bring it. We can bring it to the pleb. We can bring it to the NAPOLCOM. Kasi ang NAPOLCOM talagang katuwang at kapartner natin yan. Andyan si Attorney Ralph Calinisan na katuwang natin na maghuhusga kung nagmalabis ang pulis o hindi. Dadalhin namin siya kay Attorney Ralph Calinisan at si Attorney Ralph Calinisan ang magsisintensya sa kanya. Sir, isa pa po, you are highly regarded po sa pag-aresto po sa mga high-profile cases. Meron pa po tayong isa yung sa warrant of arrest na in-issue ng Pampanga Court over human trafficking dun kila Cassandra Ong and Harry Roque. What's your mandate on this? And ano po yung mensahe nyo sa kanila? Over 51 na kami. May 49 pa. Kaya medyo mahaba pang labanan to, mahaba pang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa. I just really, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi, ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o parade rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung sa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang Nobel recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinaryo na parang isa o dalawa lang ang naging biktima dyan at hindi lang kung ano-anong mga kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case that they have committed, and it was already established by the prosecution service that a probable cause is sufficient, so that information will be filed on them in the proper court, and the court was convinced of the information. That's why they issued the warrant of arrest. Sir, singit ko lang po, kumusta po yung plano na makipag-coordinate tayo sa Interpol on Harry Roque po?
Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is canceling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya dito sa Pilipinas. Thank you, sir. May we hear now from Mr. Jun Veneracion of GMA7, sir. Chief, congratulations. Unang-una po, doon po sa 3-minute response time ninyo, ano po magiging to comply with that policy ng 3-minute response time? At in the same manner, ano rin naman po ang gagawin doon sa mga commander na magagawa ng maayos yung direktiba ninyo, Chief? Alam nyo, I come at a I'm very, very lucky that I come in a time na napakarami ng mga qualified commanders. So, napakarami ng qualified commanders, ang mga nasa middle level natin ngayon, ang isang klase o isang batch na nagsasabay-sabay. Like to tell my people, give your best. Because kung hindi nyo kayang gawin pag hindi nyo kayang gawin ang misyon, may papalit sa inyo na magsusubok din na gawin ang misyon. So, everybody should be in their toes because the standards will always be set by the Chief PNP. And I want them to be better than me. They should be better than me. They should be mas malakas sila kaysa sa akin, mas adept sila kaysa sa akin, mas active sila kaysa sa akin. That's why I want them to, especially the top echelons, the senior officers, the regional directors, and the provincial directors, to actually directly engage with the media. Ang media, i-call out ko ang PD, bakit akong hinahanap nito, ikaw nandyan. Anong ginagawa mo dyan? So, solving ko ang problema mo, pero aalisin kita. Papalitan kita ng iba na hindi na makakarating sa akin ng problema because, it's just basically proper management. Otherwise, kung ang lahat ng problema is centralized dito sa Krame, ay anong gamit ng mga mid-level at saka senior officers natin dyan sa field? Okay, so that's also the standing challenge for them. They have to make sure that they solve the problems within their area of responsibilities. Meron po ba yung 1 strike, 2 strike, 3 strike? We'll talk about it sa aking command group, sa mga policy makers natin dito sa Camp Crame. Together also with the NAPOLCOM, we'll consult the NAPOLCOM regarding those policies para sigurado natin that everything that we do will be done within the ambit of the law. Thank you, sir. May we hear now from Mr. Mark Macalalad of DCWD. Hi, sir. Good morning. Congratulations po. Sir, core pillar number 2, yung accountability and modernization. System, palakasin yung investigative tools. What needs to improve sa PNP? Do you plan to procure additional body camera since magkakaroon tayo ng metrics ng paramihan ng huli o kung hindi man body camera, ano po yung nakikita nyo na dapat maidagdag pa? Well, as of the moment, I'm very, very grateful sa legacy na iniwan ni General Marbil. Napakarami ng mga procurement na ginawa namin during his time at napakagaganda ng mga teknolohiya na ating ginagamit sa ngayon. So, first and foremost, before procuring new equipment, before spending on equipment, we will make sure that the current equipment that we have will be maximized to the fullest. No? Kaya andyan yung ating mga regional directors ngayon, bukas, at yan sa ating likuran, ang mga katuwang ko na mga directorial staff, especially the Director for Operations and the Director for Intelligence, who will make sure na si General Salvador sa Operations, si General Lopez sa Intelligence, will make sure that everything, all the infrastructure that we have will first be maximized. Andyan ang body camera natin. We want 100% utilization of the body camera. We want to make sure that 100% ang utilization nito mga radios natin, ang communication equipment natin. Tapos, yung mga nandyan sa ground na mga equipment na owned by the local government will also be harnessed. Like, sa maraming mga cities and jurisdictions, may mga CCTV, including the MMDA. So, kasama yan sa ating mga priority na matap muna bago tayo mag-procure ng panibagong mga equipment. Sinabi nyo kanina na target yung palakasan yung relationship ng police sa community. Ay, ang tao hindi dapat pagpasa-pasahan, PNP dapat yung sumbungan. Paano po yung plano nyo dito? Kasi several PNP chief na dumipas, lagi yung plano talagang ilapit yung community sa PNP. So what will be the difference this time?
Well, at the outset, yung ating kasing sinasabi na metrics ng mga huli-huli na yan, natural yan na ang pinakagagawin ng pulis yan. It goes without saying that they have to really closely coordinate with the barangays and the local government units para sa base data ng information kung sino ang mga loko-loko dyan sa community or sino dyan ang mga dapat hulihin at dalhin sa rehabilitation. So, at yung sinasabi natin na ayoko silang pinagpasapasahan, I want that when somebody goes to the police station, lalabas siya na na-resolve ang kanyang problema. Okay? Kung yan ay hindi kayang resolusyonan ng police station, like nakita ng police, ay hindi ho namin problema yan kasi hindi ho concern ng police yan, ay DSWD ho yan. Ang gusto kong gawin ng police yan, sakay po kayo sa patrol car, dadalhin namin kayo sa DSWD, i-endorse po namin kayo doon sa DSWD. Ito po, DSWD po. Nandito na po tayo sa DSWD. Sir, ma'am, from DSWD, ini-endorse po namin sa inyo ang tao na ito at pakitulungan nyo po. Kasi ang tingin namin, ang kanyang kailangan, ang kanyang concern ay DSWD. Hindi namin sasabihin sa kanya na, hindi ho namin trabaho yan. Pupunta po kayo doon sa ganitong ahensya. Hindi ho po pwede yan. Okay? Unless sasabihin ng tao, sige po, kaya na ho namin na pumunta doon at kami na hong bahala. Okay? Because not everything that goes into our doorstep sa PNP, sa mga police stations natin, ay talagang nare-resolve or within the ambit ng Philippine National Police. Baka hindi misinform lang ang mga tao na pumunta ron, hindi naman pala talaga trabaho ng police, kundi some other agencies. In that case, ang kailangan gawin ng police, ang police mismo ang maghahati doon sa ating kliyente, doon sa ahensya na makakatulong sa kanya. So, hindi natin siya pinagpasapasahan na punta kayo rito sa ganito, punta tayo sa ganito. In the same manner na ganito ito, sasabihin ko na agad, liwanagin natin, alam ko nanonood yung mga lower units natin. May nag-report sa inyo sa isang istasyon at nangyari sa jurisdiction ng kabilang istasyon. Wag na wag niyong gawin, mga kasama sa PNP. Wag na wag niyong gawin, Station 14 po yan. Station 12 po kami. Punta po kayo sa Station 14. Pag may gumawa sa inyong pulis yan, text nyo ang crack. Yung i-report nyo sa 911, gamitin muna natin yung 911. Lalagyan namin ng option niya na for other kinds of reports, press this. Kukunin namin yan, alamin namin kung sinong pulis yan, i-retrain natin, asuntuhin pa natin kung nakakita namin kapabayaang malaki. Kasi ang dapat gawin, kung ikaw ay Station 12 po ito, area po ng Station 14 yan. Sandali po, sakay po kayo sa patrol car, ihatid namin kayo doon. Yun ang gusto kong gawin nila. Never na yung pasapasahan, punta ho kayo doon, bahala na si Magellan. Hindi pwede yun. Okay? Thank you, sir. Same goes with yung mga boundaries kasi di ba may mga boundaries sa cities. Totoo po yun, Chief, kadalasan nangyayari na pag may nagsubong talaga na napapasa. So same goes with the boundaries. Goes with everybody from substations to police stations, to cities, to probinsya, to municipalities. It goes without saying na lahat sila ay dapat oras na may lumapit sa kanila, hindi nila bibitawan unless na merong tamang resolusyon na ibinigay ang pulis doon sa problemang yon. Okay? Thank you, sir. May we hear now from Sir Patrick De Jesus of PTB4. Chief, good morning po and congratulations po. Baka lang po, sir, may mensahe kayo doon sa mga bashers po sa inyo pong pagkakatalaga bilang PNP chief. At sinasabi nga raw po nila ay ito raw po ay part of reward sa inyo. This is a free country. Kaya nga, yung mga bashers natin, natural yan. They are welcome to voice out their opinions, air their criticisms. Walang problema yan. Tanggap natin yan at tayo natutuwa na may feedback tayong nakukuha sa ating mga kababayan. Isa lang naman ang reminder dyan, just like goes for everybody, it goes to you and me, na we have to do it within the ambit of the law, within the bounds of the law. And sa amin dito, dagdag pa sa mga pulis lalo, we have to do everything within the bounds of decency. Okay? We have to do everything within the bounds of decency. Siguro, Chief, ano yung gagawin ninyo or ano yung ipapakita ninyo para mabago yung komento sa inyo ng mga tao pong ito? Wala naman tayo kasing control sa kung anong sasabihin nila sa atin. Always, sabi ko nga, ang pulis, di ba, pag magtrabaho tayo, 50% ng, parang judge din may mga judges akong kaibigan na nakakausap 50%, most of the time, 50% of the client is always not happy with the outcome. Kasi sino nga naman ang
maging happy dyan. Isinintensya mo ng kamatayan yung tao, alam nga namang matuwa pa sa iyo yan. Di ba? So, lahat yan. Pero ang sa atin yan, kahit hindi sila natutuwa, dapat matanggap nila na ito ay kailangan at ang pulis ay tama ang ginagawa. Ngayon, kung despite all that, they will still criticize us, wala namang problema. They are always welcome to get their address from other agencies. Kasi ang pulis naman, hindi naman and all be all yan. Hindi naman absolute ang power niyan. Napakarami ng disciplinary machineries at naman nag-exercise ng oversight functions sa PNP. Chief, panghuli na lang po, mayroon pang appointment ban dahil sa election period. Pero kapag natapos po yun, pag-expect po ba tayo ng reshuffle po, malawakang reshuffle po? Lalo sa command group. Well, you know, yun nga ang sabi ko everything, all the appointments that we are doing or will be doing will be merit-based. Kasi kailangan talaga, wala nang yung pabor-pabor, yung mga ganon. We have to be merit-based. There's a reason for everyone he's bringing something into the table. Hindi yung dahil kaibigan lang natin siya, o dahil class ganito lang siya, or dahil ganito lang dito siya nanggaling. Ay, hindi ganon. So, on your question whether I'll do the reshuffle, may mga changes siguro. Ay, definite naman yan. Na may mga changes kasi may unang-una may mga magre-retire. Di ba? So, may mga konting direction tayo although we are still continuing on the direction left by General Marbil. May mga additional challenges na presidente, may mga bagong direktiba which makes it imperative for us to adjust accordingly. So on the positioning ng tao, meron siguro may mga konti, pero it's not anything na earth-shaking na parang kagilagilalas na pagbabago. Walang ganun. May we hear now, sir, from Sir Lloyd Kaliwan of Philippine News Agency. Good morning, Chief. Congrats po. Chief, follow-up lang doon kay Patrick. May napupusuan na ba tayo from as a CIDG Chief? Napapalit sa inyo? Pwede ko ba sabihin dito? Wag na muna. Mas maganda. Wait for the order, okay? Wait for the order. Mas maganda yun. Kung nandito na po. Magagalit si Gino. Hindi ka na siguro pag mag-flash yan, patay na tayo. Pag nag-flash ang aking PIO, patay na tayo. So possible, Chief? Nandito ba, Chief? Ano no? Sabi niya, wait for the order na lang. Kayo talaga, oh. Thank you, sir. Pero Thank you, alam sir. nyo kasi. May we hear now from Sir. Pare patayin nyo na nga eh. Wala ka. May we hear now, sir, from Sir Ignal Perosa, sir, of PCRA, sir. Hello. Chief, good morning at congratulations. Congrats din, ma'am. Pwede na ba mag-congrats? Nakalive pala, sorry. Susundan ko lang yung mga naunang tanong. Alam natin na political dapat ng PNP, pero hindi maiwasan talaga may mga komento yung political opponents ng current administration. May dapat ba sila, sir, katakutan under your leadership or ilagan? Mayroon bang any special assignment coming from the President himself in connection, sir, sa mga ganap ngayon sa politics? The special assignment from the President is to serve the people with the best of our abilities. And we're going to do that. Now, kung kinakatakutan, matakot silang gumawa ng labag sa batas. Because ang labag sa batas, yun naman talaga ang katakutan natin. Everything should be done within the ambit of the law. Pero aside from that, yun na nga Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ano nakakatakot dun? Di ba? So ligtas din sila, sir? Ligtas sila. Huwag lang silang gumawa ng mali, di ba? Kasi hindi sila makakaligtas. Sir, nabanggit mo kanina yung 911, tama ba? Gagamitin na rin natin yung 911 bilang hotline para sumbungan din ng airing cap, sir. I'll be talking to the company that maintains 911, the group that maintains 911, to add additional menu para yung reklamo na, sir, sabi ni General Torre, hindi kami pagpapasapasahan. Tingnan mo nga naman to. Nag-report kami sa ganitong munisipyo. Sabi daw, sa kabilang munisipyo daw yun. Pinapupunta kami ron. Kasi unang-una kaya pumunta ang ating kababayan
dyan sa munisipyo na yan, or sa police station na yan, dahil yan ang convenient sa kanila. Okay? Pag inipinasa natin sa kanila, pag ipinasa natin sila doon sa iba pang police station, eh baka makakaabala sa kanila dahil unang-una, kaya ka sila pumunta dyan dahil malapit. So, it will be imperative upon us because we are the Philippine National Police. We are not the police of our province. We are not the police of a region or just a station. We are the Philippine National Police. So, ibig sabihin, pag sila ay nakakontak na, may point of contact na silang napili at pumunta sila sa estasyong yon, Philippine National Police na yon. So, pag sila ay nangailangang dalhin sa ibang unit ng Philippine National Police, ay dadalhin sila ng unit na yon doon sa kabilang unit na yon. Ngayon, kung ibang gobyerno, ibang sangay naman ng gobyerno ang dapat puntahan, we are still part of the Philippine government under sa isang presidente. So, ibibigay natin ang ating mga kababayan, dadalhin natin, asistihan natin na makarating doon sa kung saan ang ahensya na kanilang kailangan puntahan. Chief, last na lang po on my end. Bago lang ho kayo nag-assume, ang press release all throughout ay upaba yung crime rate. Pero alam natin yung general sentiment, sir. I don't know kung sa social media lang, pero even yung mga foreign offices or yung mga embassies, sir, naglalabas ng advisories warning their citizen na medyo mag-ingat. Ano ba, sir, talaga yung status ng ating peace and security, and sa inyong liderato, anong magiging recalibration siguro para mas maramdaman ng tao, online man or sa reality, yung sinasabing wababang crime rate, sir, sa bansa? Yan ang current challenge talagang malaki ngayon. Ang possibility na kahit na ano pang sabihin natin ay pwedeng skew at magkakaroon ng ibang meaning. Pero sa atin naman, challenge nga yan. Kaya nga challenge yan. Hahanapin natin solusyon. Kukumbinsihin namin kayo na bumababa nga ang crime rate, at yun ay sa pamamagitan ng pagsigurado na ito ay inyong maramdaman, makikita, at inyo talagang maisabuhay at makita nyo talaga sa inyong mga paligid na talagang you will feel safe, bumababa ang krimen, at talagang kayo'y mas matibasay ang inyong kalagayan kaysa sa yung mga sinasabi na there is a crime wave or what. Okay? So, bottom line dyan, kukumbinsihin namin kayo based on our action. Thank you, Chief. Congrats Salamat, po. sir. May we hear from Sir Francis Falbe of Billionaire News. Hi, sir. Congratulations. Yes, sir. Sir, follow up lang po dun sa question ni Edniel. Sir, isa po sa solusyon natin na para maipakita sa international community yung safety is yung pag-enforce po natin ng police visibility sa BGC at saka sa iba pang area. Sir, does this work? Palagay din po, ito po yung maganda at konkretong solusyon para dun sa agam-agam na pinapakita po nitong itong South Korea, tapos yung Amerika at iba pang bansa at natingin po ay hindi ligtas sa ating bayan. Magandang challenge yung BGC. First and foremost, it is a private enclave, although may mga public roads din sa loob niya na dumadaan. Pero ang bottom line dyan is we have to hear and listen to the voice of the people. Kung anong sinasabi dyan na natural yan, makita natin, isinulat pa talaga ng mga embassies na may mga advisory sila. Kasi nga, yun ang naramdaman nila, yun ang boses ng taong bayan. Yun ang challenge namin ngayon, kung paano namin ma-overcome yan or paano namin masolusyonan, matugunan ang kanilang mga hinaing na yan. As to police visibility, yes. Kasi nga, ang isang gusto kong gawin nga, I'm really not a fan of PCPs. Ang paggawa ng mga PCPs. I really don't believe in those PCPs, police community precincts na nagiging tambayan ng pulis. Okay? Ganun lang talaga yan. Ang bottom line dyan is that is a fixed structure na pag iniwanan mo, ibang tingin ka agad yan. Kung maglagay ka ng tao dyan at any given time, may dalawang tao, tinawag na mag-responde yan. Aalis ang tao at magre-responde. For whatever reason, kahit na ano pang rason mo dyan, pag nadaanan ng media na itong PCP na ito walang laman, explaining ka na naman. Now, and I really don't believe na hindi ako masyadong naniniwala generally sa efficacy ng ganyang lalo yung mga police boxes. Because ang mangyayari dyan is maiiwanan at maiiwanan. No? That's why rather than stay in a police box, I would rather have the police walk their beat. Hindi naman mahaba ang 8 hours. They have to stand on their beat. Kung gusto nilang magpahinga ng konti, pasok sila sa convenience store, bumili ng inumin nila, which
yung mga police beats will be studying if we can give the maliit na mga allowances, small things, so that when they do their job, they don't have to pull out money from their pocket to keep for their upkeep, no? So if we cannot give them the support in kind, we will give them the support in finances siguro, para kahit saan sila makarating sa kanilang beat, habang sila naglalakad, may makita silang karinderya o sari-sari store, pwede silang kumain, no? And yun nga, unless na ang isang PCP ay mayroong investigation, yan ang susi dyan eh. Kung nag-iimbestiga yan lang ang mariretain. Pero kung ang PCP ay pag pumunta ka dyan, sasamahan ka sa responde, at pagkatapos after that, dadaling ka sa istasyon, hindi doon sa PCP na yan kasi wala namang investigador, I think yun ang mga candidates para sa deactivation, which we have done in Quezon City before, in 2005. Kaya yung mga nasa mga gilid-gilid sa bangketa, wala eh. So, ang sa atin dito, ang mantra na gusto kong gawin dito, na aside from the police na visible sa kalsada, I would like to emphasize na gusto ko ang police na sa telepono ng mga tao. No? Parang, wag nyo na kaming hanapin sa mga presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 3 minuto. Yan ang gagawin natin. Gusto kong memorize ng mga bata natin yan. So, pag may nangyaring insidente, huwag ka na maghanap muna ng pulis kung wala kang nakitang pulis sa immediate vicinity. Tingin sa telepono, dial 911, kung saan ka man nakatayo, dapat may pulis na darating dyan sa inyo sa loob ng 3 minuto. Promise, August 8, sa ating Police Service Anniversary, i-demo ko sa inyo kung paano gawin yan sa buong Metro Manila. Agahan na natin ang demo, sasabihin ko na sa inyo. Tatanungin ko sa iyo, hihilingin ko sa inyo, maghanap na kayo ng kaibigan nyo na pwede nyo tawagan. Pupuntahan ka ng pulis yan, tetestingin natin On the spot, bigyan nyo sa akin ng pangalan, bigyan nyo sa akin ng address, allow us to dispatch yung pulis na pupunta sa inyo, and start the time. Dapat 3 minuto, makikita natin dito ang itsura ng inyong, kung sino man yung kaibigan mo na yan na tinawagan mo. Sabay-sabayin natin mga 4 para may partida, kasi ang isang responde parang napakadali. 4 na responde sabay-sabay sa buong Metro Manila. Kaya natin yan. And hatiin natin ang screen na yan sa 4. Andyan yung inyong mga pinarespondihan. Pwede yan, yung inyong mga, ang isang mga naisip mo nga dyan sa mga media, yung inyong mga mobile. Tago nyo, basta nasa medyo road lang. Kasi ibang usapan naman yung hahanapin ka namin. Ibang usapan yon. Gagamitan kita ng life and heartbeat monitor para mahanap. Diba? And for that, pag nagtago ka, mga 16 days. Hindi pwede yung 3-minute response doon, ano ba? Ibang usapan naman yun. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, nabanggit nyo lang, sir, kanina po, nawala ako dun sa heartbeat eh. Sir, nabanggit nyo po kanina yung pagbabago ng modernization. Sir, isa rin po sa problema natin yung mas malaking mga cybercrime, sir, mas lumalaki. Yes. So, may mas bago po ba tayong approach para Totoo yun. The anti-cybercrime group is really is doing a very, very good job, no? Kaya lang, alam niyo naman, yung knowledge mo ngayon, parang telepono rin lang yan. Bibili ka ng iPhone ngayon, 6 months later, may bago na naman. Di ba? So, ganyan din ang knowledge. Alam na natin paano solvein itong ganitong problema. 6 months later, meron na namang bagong modus operandi. Although, yan ang rason kung bakit kailangan on the edge palagi yung ACG natin. Yes. Nare-recognize natin na napakalaki ng nangyayari sa ekonomiya natin, mga krimen, na mga ginagawa dyan sa cyberspace. So, ang ating mga kababayan, we are strategizing. Actually, meron na tayong mga operational plans dyan. Baka kailangan nating konting i-repurpose, may mga units na i-repurpose natin, or i-re-evaluate natin ang mga direksyon na ating ginawa para ma-ensure na ang ating mga kababayan, habang nagbabago ang modus operandi ng mga kalaban natin, ay nagbabago rin ang modus operandi, nagbabago din ang responde natin, para palagi tayong nauuna sa kanila at siguraduhin natin na mapigil sila. For our final question, sir, may we hear from si Jermark Dagala from Radyo Pilipinas, sir. Sir, good morning po and congratulations. Sir, ang unang magiging
buena mano ninyo is yung upcoming parliamentary election sa farm. Kontento po ba kayo dun sa kasalukuyan latag o meron pa kayong gustong idagdag po sa security plan po doon? Well, andyan naman ang ating DO. I'm very, very confident na kayang-kaya ni General Salvador yan. As of now, nandyan naman kami sa preparation yan eh. We'll look at it and we'll ensure that it will be matatapos natin ang exercise na yan na gaya rin ng nakaraang eleksyon na peaceful, walang failure of elections at mataas ang turnout at ang ating mga kababayan ay marinig natin sa kanilang mga balota at marinig natin ang hinaing nila at kung anong kanilang mga hatol at desisyon sa direksyon ng kanilang community. And last question ko po, the BICC is hoping na sana raw po masolusyonan na under your watch yung problema ng bansa sa illegal gambling. Ano po ang masasabi niyo po? Illegal gambling is as perennial as the grass. Talagang ang ating ang ating solution dyan is non-stop. We give no quarters. Wala tayong sinasanto dyan sa trabaho ng illegal gambling. Hahabulin natin ang mga yan. Kasi unang-una, we have to support yung ating legal, ang PCSO, ang PAGCOR, ang ating, especially ang ating STL. Because it is the arm of the government that is intended to eradicate the illegal gambling so that kung ano man ang proceeds nitong mga gaming na to ay nagagamit natin sa ating mga outreach programs at sa iba pang mga pinagkakagastusan ng ating gobyerno na nakakatulong at nakaka-impact sa buhay ng ating mga kababayan. So, wala kaming sasantuhin dyan sa illegal gambling na yan at hindi natin titigilan kahit na totoo nga yan na simula noon hanggang ngayon ay nandyan ang illegal gambling. Pero I would like to believe na bumaba na ang incidents niyan dahil nga ang STL ay nandyan na. Okay, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa media. Bago natin tapusin po itong ating mahabang press briefing sa ating bagong Chief PNP, may we hear the final message of our Chief PNP, Police General Nicolas Torre III, sir. Thank you once again, General Jean Fajardo, sa press briefing na ito. At ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating mga friends sa media at sa ating mga kasamahan sa Philippine National Police for supporting me. And I would like to request for your continued support sa ating mga programa para sa ikabubuti at sa unlad at siguraduhin ang kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat, sir. That ends our short briefing. Magandang hapon po.